Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Bakit mo nga ba ginagawa ang iyong ginagawa? Noong katatapos ko sa aking kolehiyo, ang unang napasukan kong trabaho ay hindi yung pinangarap ko, hindi related sa aking kurso. Kaya araw-araw ay parang napakabigat dahil wala doon yung aking pagmamahal sa aking ginagawa. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabihan ni Jesus ang mga Pariseo na mga hipokrito dahil sila ay nag-iikapo, nagbibigay ng 10%. Kaya lang, wala sa kanila yung katarungan, wala yung pag-ibig. Kaya tinuligsan ni Jesus ang mga ito. At sila rin ay nagbibigay ng pabigat sa kanilang tinuturo na hindi naman nila ginagawa. Dito may palalang Diyos, may hamon siya sa iyo at sa akin ngayon na hindi masama ang mga tradisyon, mga kultura natin, yung mga sinusunod natin sa pagsamba. Hindi niya sinasabi itong masama o hindi tama. Ang sinasabi niya ay dapat merong pagmamahal, merong hustisya, may katarungan, merong pagsamba. Dahil walang katuturan ang ating ginagawa, walang magandang ibubunga sa ating buhay, lalo sa ating buhay spiritual, kung ang ginagawa natin ay parang mechanical na lang, yung nakasanayan mo na lang, hindi na yung iniisip mo na ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal. Pagmamahal ko sa Diyos. Pagmamahal ko sa ibang tao. Kaya ito ang hamon at paalala ng Diyos sa ating ngayon. Na usisain natin ang lahat ng ating ginagawa. Kung ang ginagawa natin ay galing sa puso natin na merong kasamang pagmamahal, ay siguradong pag natapos natin, merong kaganapan sa buhay natin. Merong balik na ganap na kaligayahan. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Gusto mo ng buhay na may kaganapan, may kahalagahan, gawin natin ang bawat ginagawa natin ng may pagmamahal, At mas maganda, gawin natin ito na may pagmamahal para sa Diyos. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ibahagin natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.